So, good day sir, I am Rachel Abuso and today I will be discussing the four major components of analog polygraph and the phases of polygraph examination. So, first is the four major components of analog polygraph. So, the first component of analog polygraph is the pneumograph. So, si pneumograph sir, amo siya ang component ng polygraph instrument na mag-measure og record ng breathing or respiration ni subject. Ang iya main function is to detect ng changes sa breathing pattern ni subject during ng examination. I-compose ini ng two major components. So, una is pneumograph chest assembly. Amo ni siya ang mag-measure ng chest movement during breathing ni subject. Ka-consist of two major pneumograph tubes ang pneumograph chest assembly. So, una si pneumo 1 or si thoracic. Amo ni ibutang around sa chest ni subject. And then, ikaduha is si pneumo 2. Amo ni abdominal pneumograph na ibutang around sa abdomen ni subject. And then, ang ikaduha na component ni pneumograph is si pneumograph recording unit. Amo ni siya mag-receive ng signal from chest assembly na connected sa polygraph machine para i-record ang breathing movement ng subject sa chart while ga-answer si subject sa mga pangutana ni examiner. And then the parts and functions ng pneumograph is una is si rubber convoluted tube. Amo ni ibutang sa chest o abdomen ng subject na may 10 inches long. Ang isa ka end ng tube kaya ka-close yon siya para makip takibali ang air sa sud, while ang isa ka end ng tube kay ga-connect sa polygraph instrument. Itong baga bitaw si na rubber tube para ang movement ng tube matransmit sa machine. And then next kay ang beaded chain. Amo ni siya amran ihikot bitaw sa likod na part ng subject para i-secure og mag-hold dito siya sa rubber convoluted tube. Yon amo bitaw siya circle na chain. Then, next kay recording pin unit. Amo ni siya mag-draw ng breathing tracing sa chart na may duwa ka 5 inches na pen nga na. Then, next kay centering knob. Amo ni siya mag-adjust ng pen para mag-stay na siya sa center ng chart. And then, next kay sensitivity knob. Amo ni siya mag-adjust ng size sa tracing chart. Then next kay vent. Vent amo ni siya mag-release kibali ng exist air or pressure ng system para accurate ang recording. Then lastly is ang pneumo module. Located din siya inside ng instrument. Amo yan mag-receive ng breathing reactions gikan sa tube og mag-move ng pen para ma-record sa chart yadto ng mga result gikan kay subject during questioning. So, next component ng analog polygraph is si cardiosphygmograph. So, si cardiosphygmograph, amo ni siya na component na mag-measure og record ng changes sa cardiovascular activity ni subject. Like ang blood pressure, og pulse rate, heart rate or heart activity nga na. Amo ni if si subject kulbaon, stress, or emotionally affected during questioning. Mukor sa gudayon ang changes sa ila pulse o ila blood pressure. And then ang parts o functions ni cardiosphygmograph kay una is si blood pressure cuff. Amo nin ibutang sa upper right hand above brachial artery ng subject para ma-measure ang changes ng iya blood pressure o iya pulse. Then, next kay si sphygmomanometer. Amo nin gamiton para ma-measure o indicate an amount ng air sa cuff. Usually, mga 6 mm gid ni siya pag ang subject is lucky. And then, next kay ang recording pin unit. So, amo ni ang mag-draw ng cardiovascular tracing sa chart na may 5 inches gihapon siya katas a. Then next kay an air pump or an valve pump. Amo ni an mag-supply ng hangin sa system. Then next kay ang cardio module. Located ini siya inside ng instrument na mag-receive ng reactions na i-detect ng cuff o mag-move ng pen
para i-record dito ng mga reactions sa chart. Then next kan sensitivity control, sim nagyapon naman siya mag-adjust ng size ng tracing sa chart. Then next kan centering control, amon sabihin niyan gamiton para ma-center and pen. Then lastly is unvent. Amon siya ang mag-release ng excess pressure or hangin sa system. Then the next component ng analog polygraph is the galvanograph. So amon siya ang mag-detect ng changes sa skin resistance ni subject. Na they usually under stress gayud ang tao sir pag may makita bito na signs or changes like grabe niya huwas mga ngana. Ang galvanographs dili ini siya through pressure, through electricity ni siya kay good conductor sa good ang liquid sa electricity. Basta ang galvanograph amo ni siya ang mag-record ng electrodermal activity ni subject. Then sa parts of functions ni galvanograph, so is una si finger, electrode, plate, retainer, nga na. So, amo nga na sir, amo ni siya ni attach sa index o ring finger ng subject para ma-detect ang skin resistance or sweat changes ni subject. Index o ring finger na sagud dapat ini siya i-attach sir kay mo create sagud siya na inaccurate tracing pag-itanan. Then next kay an connecting plug. Amo nin siya ang gamiton para i-connect ang electrodes sa polygraph instrument. Then next is ang recording pin unit. Like amo ton lang ko kay na amo nin siya ang mag-record na skin resistance reaction sa chart na usually may 7 inches na siya katas-a. And then next kay amplifier unit. Amo nin siya mag-boost sa galvanometer para i-convert sa electrical current to mechanical current. Yan ton something lang kay na. Next kaya sensitivity control. So amo ni siya ang mag-adjust ng size ng tracing sa chart. Then next kay centering control, ang maghihapon mag-center ng pen sa chart before na siya i-record. Then next kay ang GSR module. Located ini inside sa instrument, amo ni kibali ang mag-receive ng reactions na i-detect ng finger electrodes ug mag-move sa bisyan ng pen para i-record sa chart ang reactions. So amo ito ang tulo na mag-record ng physiological data. And lastly na pinaka-last na component ng analog polygraph is si chemograph. Si chemograph, amin siya ang mag-record ng tanang reactions na i-observe o i-examine sa subject. Ang iya main function is to move the chart paper at a steady speed. O iya daw yan i-record ng mga results coming from the other components ng instrument. Si chemograph like ano waray sensor, waray pens like the other components kay it's because si chemograph na ang computer itself. So in simple words, ang pneumograph, ang cardiosphygmograph, o si galvanograph, sila ang mag-detect ng body reactions ni subject. While si chemograph, siya ang mag-record sa chart paper ng tanan reactions na gather kay subject during the examination. Ang iya sa good job is to keep up permanent records sa breathing, sa blood pressure, pulse rate, o sa skin responses ni subject para si examiner iya pa mastadihan o iya pa ma-interpreted to ng mga records later on. Gitawag si chemograph na heart of the recording system ng polygraph instrument. It's because iya i-record tanan o iya i-store tanan information na gathered during the examination. So next is the 4 phases of polygraph examination. So the first phase is initial interview. An initial interview, amo nun siya ang first meeting ni examiner o ni examinee. During in na phase, mag-gather si examiner ng mga basic information about kay examinee like niya identity, background o reason ng examination. Mag-observe sa examiner ng mga general behavior ni examinee o mag-determine whether si examinee ba kay physically o mentally fit na mag-undergo ng test. So in simple words, ina phase is used para mag-get to know
ni examiner si examinee o para makaprepare na dayon si examiner sa examination. The second phase is the pre-test interview. Amo na yun si pre-test interview and mag-take place before an actual examination. During ini na phase, explain the examiner ang purpose ng polygraph test and procedures to be followed ug ang mga questions na mapangutana. Na di ensure ni examiner na kasabot si examinee sa process ug para iya mapanubagon ang mga pangutana na iya sa bihibaw-an ug matubag. Inisab na phase kay makatabang para maka-establish ng report si examiner o para maka-formulate ng test questions si examiner sa proper na kibalin na questioning. So in simple words, ini na preparation stage na di-explain ni examiner ang test o gi-review niya ang mga questions ni examinee. O para baya ma-review niya ang mga questions ni examinee. So, the third phase is the examination proper. So, amo niya siya ang actual polygraph test. So, during ini na phase, ang polygraph instrument is siya ka-attach na kay examinee. O ang prepared questions ni examiner kay i-ask na kibalin niya kay examinee. Ano na dahil i-record na instrument and physiological responses ni examinee like ang breathing, ang blood pressure, pulse rate, o ang skin reaction. So, in simple words, in a stage and mag-ask na kibali si examiner ng mga questions o i-record na ng polygraph ang body reactions ni examinee. And then, ang pinaka-last na phase is ang post-test interview. Ang post-test interview, i-conduct ni after na ng examination. So, during ini na phase, i-review na ni examiner ang recorded charts o nalinasab niya i-ask ang mga additional questions para ma-clarify ang mga significant reactions na observe kibali na during the test. Nalisab i-discuss ni examiner ang results ni examinee if necessary. So, in simple words, amo ni siya ang final stage. I-analyze dayon ni examiner ang mga results o i-clarify ang mga important findings. Thank you, sir.